Excel pumuntang Japan. Tulfo Justice tinakasan. So kamakailan si Excel ay nabalita tungkol sa kanyang investment scam, which is scam ng maraming tao na almost 200 million, 300 million, at mga biktima tayo is OFW. Tapos yung mga tao tumakbo sa kay Raffy Tulfo. So hindi pa nga ako nakapag-reaction video, natakbuhan na kagad si may bago na naman event. So ito na yun, panoorin natin. So ito yun. Meron lang po ko ilan mga inquiries which I will direct to the immigration and NBI. Nung Friday po, na i-on air sa programa ko sa Wanted sa yung Wanted sa radyo, yung ni Raffy Tulfo, which is ayun lang, nag-complain sila na yung kaso nga niya is napag-usapan na radyo. Itong magkasintahan, sikat po ito. Tapos tinakasan siya papuntang Japan. Si Mikey Agustin and Yexel Sebastian. Daan-daan libong milyong piso na, hundreds of millions of pesos na po ang na-scam nila. Ito yung sasabi kong Tulfo Justice na pwede ka magreklamo sa Tulfo, pero anong gagawin nila, di ba? Investment scam. And baka abutin mga po sa billions of pesos na. Billion pesos. Na-announce ko na po ito sa radio ko, and then before in-announce mo, anong ginawa mo? Radio ko, kumalat to sa social media. Kanina po, kumalat sa social media, ano naman? Meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan, sakay po ng Cebu Pacific, going to Nagoya, Japan. Nagoya, Japan. Hindi ko alam. Nakaalis si Excel Sebastian, ay nga sinabi, pumunta siya ng Japan kahit na may mga reklamo sa kanya. Lagi niya tatandaan, magkaibang reklamo sa kaso. Pwede ka magreklamo sa akin, pero hindi yun kaso. Kung ito'y tumatakas na, or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors. Is there any way, I know na kailangan ng hold departure order from... Yeah, kailangan ng hold departure order. Which is kailangan ng NBI, may nagkaso na sa Supreme Court at stuff like that. The court bago nyo hindi mapasakay yung isang taong gustong bumiyahe. Pero is there any way na... Ito mahirap sa Tulfo Justice. Gusto nyo balikin yun ng due process. Kaya nga tayo may due process, may mga batas na sinusunod. Pigilan, I don't know, it's up. Hindi sa pinagtatanggol ko si Excel. Ito yung mga sinasabi, mga best example ng mga Tulfo actions, yung mga Tulfo Justice. To use sa immigration, gayon meron naman palang balita na kalat na balita lang naman na ito ay... Ang tanong, may nagkaso ba? Ayun yung mahirap. Kung may nagreklamo, sige may nagreklamo. Umabot na ba na ng Supreme Court or nakasuhan na ba sa NBI? Ayun yung mga bagay na factor para magkaroon ka ng hold departure order. Marami na na-scam at inireklamo na sa NBI. Nakasuhan ba? Attorney Commissioner, go ahead please. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, Senator Tulfo. With the permission of the Secretary. Indeed, our records show that wala siyang record na may Mikey Trixia Agustin and Bixel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And based on our records, the two subjects have no hold departure order. Wala hold departure order. In fact, they have no derogatory record based on our database. Walang silbi yung... Other than hold departure order. Walang silbi yung patulpo kita. Ayan, di ba? That can be issued only by a regional trial court upon a case filed. The Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin. Lookout lang, bulletin. But there must be a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Kasi nga walang holding order. Okay, ito siguro tanong ko kay Secretary Remulla, kasi many years ago,
I know na yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng call departure order, if I'm not mistaken, Secretary Mulya, upon the recommendation of the NBI dahil meron ng case na i-file against kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Yung kay De Lima? Sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Lookout bulletin lang. Nagkaroon po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary De Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po, hindi ka pwede magbali ng rules dahil gusto mo. Ayun ang mahirap dyan kay Tulfo. Hindi mo pwede sabihin kasi may ganyan din naman diba? At tingnan. I feel bad about sa mga nag-invest. Siyempre, hard-earned money yan. Pinaghirapan nila yan. Even though nag-due diligence sila, ibig sabihin pinag-aralan nila maigi. Kasi sikat, hindi po sikat yung influencer, mag-aano ka ng invest ng pera, matatangayan ka, di ba? Tsaka sinasabi nilang Hector, ewan ko totoo talaga yun, o ginagamit lang nila ni, yun, na parang, sasabihin ni Excel na siya middleman, pero talaga siya rin naman talaga yun. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas, na wala pa kasing batas, na yung pag may kaso ka o may reklamo ka, may hold departing order ka. Karoon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, maaari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa salita. Yun. Right to travel. Karapatan mo yan hanggat wala kang kaso. Hanggat di ka napapatunayan guilty or nakulong ka na, dun pa din. Tama po. Kanina kausap ko nga po yung legis group ko para pag-aralan yung possibility na kapag halimbawa putok na sa social media, putok na sa buong bansa. Minsan kasi yung social media, ayan nga, tama naman kung sa social media, kung social media justice. Kaso nga lang, syempre, iba yun. Meron tayong criminal, meron tayong, may rule of law, dapat na sinusunod. Hindi porket nag-trending or nag-ano, is dapat kunin mo yung both sides, pag-aralan. Basta na ito ay marami na naloko, siguro payagan yung Secretary ng DOJ na magpalabas ng hold departure order kasi yung pagsampa ng kaso sa piskal, mahabang proseso, Mr. Chair, and then iraraffle pa yung papunta sa judge, makakatakas na nga yung manluloko. Kasi ginawa yun, yung Raffy Tulfo around Friday, lumabas Friday ba? Ewan ko Friday. Tapos ngayon, parang Saturday, Sunday. Kung nangyari Saturday, Sunday, magano yun. Walang government ng Sabado, Linggo, so hindi makakapag-issue. So Monday ka talaga makakalipad. Kaya talaga yan. So yun lang. Natakasan ng idol nyo, Senator Raffy Tulfo, natakasan siya. So yun lang. I feel bad naman sa mga nag-invest at scam. Siyempre, alam ko naman hindi basta-basta yung hard-earned money. Mapapiso pa yan o 1 milyon. Pera mo yun na pinaghirapan. Ayun lang. Yung due diligence lang, kahit nag-due diligence ka, kung talagang lulukohin ka na lulukohin. Kung lulukohin ka talaga naman luloko, diba? Ayun naman, yun lang din masama doon. Ayun lang. Kaya may kasabihan, if it's too good to be true, it's a scam. Scam yan. Kapag it's too good to be true. Ano sinasabi dito? 1 million mo may investment mo. 5% ang dividend per month. Grabe yun. 5%. So, in 12 months, 60% ang dividend payout. Mababawi mo agad nun. Masyado na talaga too good to be true. Kasi ito naman yung tabi dito. Tulfo, ayun nga. Hindi porket pinatulfo mo or ma-actionan ka agad, diba? Dapat talaga may rules of law tayo na pinutunan. Hindi porket pinatulfo mo, tama yun. Hindi mo pipigilan ng tao, lumipad. Ayun lang. So, walang win-win situation dito kasi nga kung makakatakas yun. Tapos hindi lang ma-extradite, kagaya ng Sian Gaza, makakalipat sa iba-ibang lugar. Lalo yung mga kunyari nag-oya, kukunin sa iba. Kunyari yung passport niya hindi pa na-freeze. Makakapunta siya sa mga lugar na or bansa na walang power ang Pilipinas na mag-expedite kagaya nung extradite kagaya nung kay Sian Gaza na pinupuntahan yung lugar, diba? Yun lang. So magiging tago-tagong tao to. Yun lang. If you do like this kind of video, commentary, please do like and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat. So ulitin, Skirt.